Meron ka din bang ganitong motor na 5 taon nang na-stock? Tara, panoorin mo to, baka ganito din ang mangyari sa'yo. Sinimulan ko na palang tanggalin yung mga nakadagan. Puro kahoy at mga basura, halatang napabayaan talaga. Kaya tinatanggal ko yung mga kahoy at basura para matesting kung mapapaandar ko pa. Nakausap ko yung may-ari nito, magli 5 taon na daw naka-stock, ayaw lang magpakita sa camera. Kasi sabi niya sa akin, itry ko daw munang paandarin yung makina. Itry ko daw gawa ng paraan at kung mapapaandar ko pa. Kasi kinakalawang na at kulang-kulang na yung ibang mga pyesa. Lalo na sobrang tigas na sa kalawang yung kadena. Binalikan ko pala siya kinabukasan kasi hapon na nung pinuntahan ko to. Kasi kung gagawin ko to, aabutin kami ng dilim, hindi ko mahanap kung anong problema nito. Una kong binaklas yung mga kaha, tsaka ako tinesting kung mapapadyakan ko pa ba to. Kaya lang ayaw na, mukhang stock up na. Kaya ginawa ko, tinanggal ko muna yung tambutso. Baka kasi puno ng kalawang at hindi makahinga kaya nagbabara ito. Kaya nung matanggal ko yung tambutso, hindi ko inaasahan, mapapadyakan ko pa pala to. Pagkatapos nun, lumipat ako ng pwesto. Dahil meron palang magba-Bible study sa itinayo naming court. At balik tayo sa ginagawa kong motor. Binaklas ko na pala yung airbox ng carburetor. Bago ko baklasin yung karburador, isang malupit na shoutout muna dyan sa Imprint Custom. Baka Imprint Custom yan. Binaklas ko na yung karburador para malinisan, yan kasi yung first step nyan. Hindi ko inaasahan, stock up din pala yung karayom nyan. Kaya nung lininisan ko na, nagulat ako kung anong naging laman. Buong na to yung gasolina at tubig. Kung hahawakan mo siya, para siyang bato-bato at mga buhangin. Kaya ginawa ko, binabad ko muna para matanggal ko yung mga jettings. Dagdag kaalaman pala, mas magandang panlinis ang premium dahil mas mataas ang octane. Mas mapapabilis niyang matunaw yung mga ganyang amag. Habang binababot ko siya, tinanggalan ko na agad ng langis. Grabe, sobrang itim na talaga sa tagal ba namang na-stock. Ang ipapalit pala natin langis ay Shell Advance. Shell, baka naman. Habang tumutulo yung langis, tsaka ako naman nilinis yung karburador at tinanggal yung mga jettings para tipid sa oras at mapabilis ang proseso at hindi mainip yung customer mo na nagpapagawa sa'yo. Fast forward na tayo, pagkabit ko ng karburador at pagsaling ko ng langis, yung tangke naman ang nilagyan ko ng konting gasolina para madrain at matanggal kung may bara-bara. Kaya mapapansin nyo, dire-diretso na ang tulo. Isa rin pala sa naging problema nito, yung susian niya, stock up na. Ayaw na mag-on kaya ang ginawa ko, nirekta ko na lang. Pagkarekta, syempre tingnan natin kung may kuryente na. Positive meron na, pero syempre kailangan natin palitan yung spark plug. Ito pala yung ipapalit natin. NGK, may code na yan para dyan talaga sa motor na yan. Kaya hindi na pinapatagal yan, paandarin na yan. Ayaw mag-start. Kaya pala ayaw magtuloy kasi naglulus yung nirekta ko kaya inayos ko muna. At pagkatapos syempre start na ulit yan. Apakaangas! Pagkatapos ng 5 taong na-stock, umaandar na ulit. Wow! Hindi lang natin mapatakbo kasi kulang-kulang ang mga pyesa. Pero susubukan natin ikambyo kung okay na ba talaga yung makina. Okay na. Nasayang ko na naman ang 3 minuto nyo. Thank you for watching.